Ito si ka-SMP. Ikaw ba ay anti-China? Ikaw ba ay tunay na anti-China? Ayun na nga po, ang akin pong unang gagawin na ka-Joey po nung Ministro Sas ay pangumpisa. Dahil po nung taong 2022, dahil po sa leader ng ADIC, ako po ay napaniwala. Nabudol po ako ng ADIC. So, masakit po sa aking puso. Kaya po nung ako ay nanonood ng mga palabas ng attack, ay napaniwala naman po ako ng punong Ministrong Sas. Ngayon po, ako po ay dapat matutulog na. Suot-suot ko po ang aking silk na nightgown. Ay bigla pong nabasa ko sa tala ng punong Ministro Sas na ang silk po ay inimbento ng China. Hinubad ko po ito ngayon. Hinubad ko po. Ngayon po, dahil nga po ako ay nandidiri sa silk, nag-spray po ako ng alcohol. Pagkita ko po sa tala 122, ang alcohol po pala ay gawang China rin. So nagpunas po ako, hindi ko po alam ang gagawin ko. Ngayon, habang po ako ay naghahanap ng pamunas, napadaan po ako sa telebisyon namin, may nagsasalita pong isang propeta na siya daw po ay anti-China. Ito po ay si Propeta H. Si Propeta H po, pagtaas ng kamay niya, ay may suot-suot na mamahaling mechanical na watch. Hindi ko po mabasa. Kung ano, hindi ko rin alam kung paano i-pronounce. Pag kita ko po sa tala ni punong Ministro Sas, tala ikawalo, ang mechanical watch po pala ay gawang China rin. Ngayon po, nagutom ako. May lechon po sa aming hapagkainan. Titikim na po sana ako, ay biglang nag-pop up po sa isipan ko na sa ilan sa mga turo at aral natin, na ang baboy pala po, ay ang pagluluto ng baboy pala po, ay China rin po. So hindi na po ako kumain, nag-taste po ako ng gutom. Ngayon po, mag-check sana ako ng aking cryptocurrency, magpapalit po ako sa Binance dahil gusto ko pong mag-withdraw. Dahil nga nagugutom po ako, nahanap ako ng pares dyan kay Fairy. Pero pag-check ko po, ang founder po ng Binance, Chinese din po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko po ng Ministro Sas. Kaya po, humugot po ako sa wallet ko ng pera. Meron pong 1,000. Pero pagka-alala ko po, ang paper money po, ay China rin po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko ngayon. Ano po maipapayo niyo ka, Joey, tsaka po ng Ministro Sas? Yung Presidential Communications Office, may post sila. Because today is World Press Freedom Day. And they said that the Presidential Communications Office reaffirms its resolute commitment to upholding the freedom and independence of the press, ensuring respect for the protection of their rights and securing their welfare. We recognize the myriad challenges journalists and media organizations confront as they carry out their vital duties. The PBBM administration remains steadfast in its endeavor to foster an environment where journalists can practice their profession free from fear of threats, reprisals, and violence. Are you fucking kidding me? Grabe yung yung ka-ipokritahan. I mean, weekend after ninyo brasuhin yung maisog rally para hindi matuloy with threats of violence. Diba? How can you really say na pinoprotektahan ninyo ang freedom of ang freedom to express, ang independence of the press? Diba? How can you explain yung ginawa niyo sa SMNI? Diba? Guided by President Ferdinand R. Marcos Jr.'s commitment to defend press freedom, protect media workers, and support journalists in their mission to fight misinformation, disinformation, and malign influence. Talaga, PCO shall be a partner to a free, independent, and responsible press in ensuring that these commitments are delivered and sustained. This is after na nagkaroon ng ugong-ugong. That they actually parang warned and ginurgor yung isang journalist na apolitical at yung content niya ay very, very technical. No? It deals with new technology, ganyan-ganyan, eme-eme. Matapos magkaroon ng mga ganong reports, kasi apparently nasira yung kanilang narrative about artificial intelligence. Dahil nga itong personalidad na to ay nagsalita about doon sa mga quote-unquote deep fake materials na apparently hindi naman pala talaga AI. Ang gusto nga kasing mangyari ng Presidential Communications Office
Napakadali lang gumawa ng artificial intelligence content. Sabi ngayon nung tech-savvy na journalist, actually hindi siya AI. Sinadya siyang kinreate, in-splice, pinagsama-sama. Hindi yun AI generated. Di wasak ngayon yung narrative mo na napakadaling gumawa ng AI content. Diba? Ayun lang. Nakita natin na turuan ng ama niya ang mga ginagawa ng anak na si Kuting, pero mas worse sa nakawan at protector pa ng mga bawal na substance, sabi ni kababayan. Actually, yung Marcos, napakahaba ng experience niya sa politics, sa totoo lang. Kaya nga nung last time kagabi, sabi ko, wag kayong masyadong yung kumbaga wag tayong masyadong kakampante. We have to take into consideration na itong kalaban natin ay experienced. Na itong mga makakalaban natin, they know how to deal with mass movement, yung mga rally-rally, ganyan-ganyan. Alin yung mga papayagan, alin yung hindi, 'di ba? And now I heard that they are staging a rally sa March 7 to call for Inday Sara's resignation. Merong mga ganong yung mga vloggers mga Ensaymada vloggers are actually talking about it eh. They're talking about it. In fact, talagang kasado na nga raw tong massive black propaganda against Inday Sara. Kasi ang mga gagamitin daw kay Inday Sara ay yung mga May 17. May 17 ba? Hindi May 7. Ayun, but they're staging a Inday Sara resign rally. Ayun. So, i-allow ba nila? Di ba kakampi? Oh. I-allow ba nila yan na mangyari? Ganyan. Di ba? Wala pang date permit na sila, sabi ni Lucky Seafarer. Bakit, dapat pag may permit, dapat may date? So, open-ended yung permit nila. Wow, galing naman. Sabi ni Geraldine Hernandez, May 7. Alam ko May 7 eh. Ayun. So, anyway, yun na nga, parang ang chika is that gagapangin nila yung ilang mga DepEd personnel para magsalita against Inday Sara. Magiging part ng propaganda nila yan, pati mga local government executives, mga mayor, ganyan-ganyan. They are going to convince a lot of local executive to speak against Inday Sara. Ayun. So, i-expect nyo na yan na mangyayari yan moving forward. Ganun ka-fuck up yung system natin, no? Because of the fact na hawak ng mga nasa poder ang budget at ang mga proyekto nitong mga local officials na to. Para mapasunod mo sila, iipitin sila sa mga ganung bagay. Ayun. Kaya ako sa totoo lang, ako pagod na ako dun sa yung naririnig mo na hindi naiipit lang yung mga politiko kaya ganyan. Hindi naiipit lang parang, putang ina, 'di ba? Hindi ka dapat sumusunod sa mga orders na illegal. Hindi dapat 'yun. Ayun. Kumbaga nakawala ulit ang demonyo, and the only way to seal it this time is throw them somewhere na din sa mga kabalik ever. Okay lang ipadlock tapos itapon sa pusod ng dagat, Diyos me. Kasalanan din kasi ng mga yellows eh. Kasalanan din ng mga yellows eh. Kasi hindi sila nagsabi ng totoo. So ngayon, yung mga tao, hindi nawala yung hindi nawala yung curiosity na what could have happened. 'Di ba? Totoo bang resign na si Attorney Bathan? Oo, nag-resign daw siya noong April 26. So wala na siya. Ayan. Wala na siya. So buti naman, kasi sa totoo lang, napaka-unforgivable ng ginawa ni Attorney Bathan. Walang explanation yon. Tsaka nagalit raw ng bonggang-bongga si Cristina Frasco. Nagkaroon ng meeting na nasabon daw ng bonggang-bongga si Attorney Bathan. Magkabarkada sila kasi para sila ng law school na pinanggalingan. Ayan. Ayun. Ayan na. Andito na ang ating cosmological woman of the universe. Ngayon ay tagapagkalat ng aral ng tamang anti-China. Ayan. Hello, Bax. Nakamute ka, Bax. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong punong ministro.
ang tamang anti-China. Ako ay nagtatag na ng relihiyon, ang Ka-Joey, baka gusto mong lima na sa tamang landas. Ang tamang anti-China. Kasi po, nagkalat po lahat ang mga fake anti-China. Mga nagkukunwa-kunwaring anti-China. Alam niyo naman sa mga panahon na ngayon, no, lalo na't malapit na ang paghuhukom. Marami bulaang propeta. Oo nga, totoo. Punong ministro na kahit ang Kipay, ano po ba ang tamang anti-China? Ano po bang aral ang tinuturo dito? Ang unang-una po ang WPS po, ang Bagong Jerusalem. Kami po ay naniniwala na ang WPS ay ang hinirang, no? Ito ay hinirang ng may kapal bilang Bagong Jerusalem. At kami pong mga miyembro ng ang tamang anti-China ang tagapagmana ng Bagong Jerusalem. Kaya kami ay natutuwa, kapatid na Joey, no, na ang gobyernong ito ay handang ialay ang buhay ng mga Pilipino para sa Bagong Jerusalem. At masaya-masaya kami dito dahil ito naman talagang nakatakda. Kapatid na Joey, no, iaalay ng mga hindi kasapi ng ang mga buhay na iaalay ay ang mga hindi tumatalima sa ang tamang anti-China. At ikalawa dyan, kapatid ni Joey, no, ang tamang anti-China is hindi ka po pwede na na anti-China ka lang sa territorial dispute. Ang tamang anti-China po, ito po ay 100%. Okay. Hindi ka dapat bibili, hindi ka magbibenta. Wala ka lang lahat ng tungkol sa China. Alam mo ba kung bakit ganyan, no, Ka-Joey? Dahil ang China ngayon, ang makabagong impyerno, no? Pwede ba, Ka-Joey, na hindi 100% itatatwa ang lahat ng may kinalaman sa impyerno? Pwede ba? Oo, di ba? Kapag yung mga kamunduhan ay gamit-gamit para sa pagsakop sa West Philippine Sea. Ang Bagong Jerusalem po. Ang Bagong Jerusalem, di ba? Dapat itatakwil yan. So kung ikinayayaman yan ng China, hindi yan dapat suportahan. Dapat yan ay itakwil. Oo. Halimbawa, pwede ba na sasabihin mo na anti-China ka pero bumibili ka ng produkto? Hindi po pwede yan sa ang tamang anti-China, no? Saka hindi rin po pwede ba mag-i-invest ka sa China? Pwede ba yan? Ka-Joey, hindi po pwede yan, no? Ito po hindi po pwede yan sa relihiyon namin. Ewan ko dito sa mga nasa comment section kung ano-ano pinagsasabi na hindi po kayo ang tamang anti-China. Ang tamang anti-China po, kami po yung relihiyon, no? Bawal po ang argument sa amin, no? Bawal. Ito po ay nakatakda na isulat po ito at halimbawa ito, no? Ito po ay isang fake na anti-China. Sino ba ito? Pakipaliwanag nga ito, Ka-Joey, no? So ibig sabihin ba nito, tagapangulong SAS, punong ministro, punong ministrong SAS, ang ibig sabihin ba nito ay ang Memorandum of Agreement ng EEI sa pamumuno ng kapatid ng First Lady natin na si Lisa Marcos with China ay maling anti-China ito. Fake po yan. Fake po na anti-China po ang kapatid ng First Lady na si Lisa Marcos. Kasi mga kapatid, kung kayo ay itinatatwa ninyo ang kasalanan, pwede po mag-i-invest kayo sa kasalanan? Pwede ba yan? Hindi po pwede yan, no? Kaya ito po ay maling anti-China. Maling anti-China. Fake anti-China po ito. Sila po ay kumikita sa kasalanan. So, sila po ay makasalanan. Kaya hindi po ito ang tamang anti-China, no? Ayun na nga, kaya nga namin ay kiniklaim na nga ang tamang anti-China dahil mali ito. Pero meron ba dito gustong umakyat, Ka-Joey, no? Yung mga gustong makarinig or mag-aral at kung gusto nilang, alam mo yon, kung lalo na yung mga mayroon ditong
mga ditong mga supporters ng maling anti-China katulad nitong kapatid ng First Lady, no? Oo, na bayaw ng Pangulo na ito ay mga anti-China daw. Dapat koordinahin ng simbahan ng tamang anti-China. Ang tamang anti-China. Kaya nga po Joey, no, itinatag na po namin ang tamang anti-China na relihiyon para po maituwid ang mga dapat kagaya nito, diba? Yes, ganyan po. Kasi hindi po ito pwede. No? Dati po akong pro-China. No? At katulad po ni Saint Paul na naglakad po sa Damascus. At sa Damascus ba yun? At siya po'y nakakita ng liwanag at nagkaroon ng epiphany. Saint Paul. Katulad ng epiphany, ganyan po nangyari sa akin. Kaya po, katulad po ni Saint Paul, ako po'y tinatag ko po ang tamang anti-China. Sino bang gustong umakyat dito, no? Lalo na yung mga lalo na yung mga anti-China daw sila, pero parang hindi nila alam ang tunay na balita, no? Magandang balita at ang tunay na aral lang ang tamang anti-China. So dapat kung magiging anti-China tayo ay sundin po natin ang tamang pamamaraan upang anti-China. Alam mo, wala na ngayon yung bayad ka ng China. Kailangan po kailangan po ay miyembro kayo ng tamang anti-China. Alam mo Joey, no, kung hindi kayo miyembro ng aming relihiyon na ang tamang anti-China, pro-China kayo. Ganun lang po kasimple ang aming panuntunan sa aming relihiyon. Hindi ko naman po kayo pinipilit kung tatanggapin ninyo ang aming paniniwala, pero ganun ang paniniwala namin bilang isang relihiyon. Respetuhin nyo ang aming relihiyon katulad ng pagrespeto namin sa inyong mga relihiyon. No? Relihiyon po ito ang tamang anti-China. Okay, may gusto daw umakyat, no? Akyat ang mga gusto umakyat? Ang gusto po naming umakyat ay ito po yung mga anti-China talaga sila pero hindi gusto nilang malaman ang tamang landas, no? Joey, dahil kami talaga yung nagugulat na parang bakit kayo ganyan? Ang WPS ay ang bagong Jerusalem. Sinabi po sa akin to sa aking epiphany, no? Katulad ni Saint Paul, nagkaroon siya ng epiphany at naging Kristiyano siya. Ako po ay dati po akong pro-China. Tapos nagkaroon ako ng epiphany at nakita ko po na ang WPS po ay ang bagong Jerusalem. At nakita ko po kung sino po yung mga nasa landas ng tunay ng ang tamang anti-China at yung mga fake na anti-China. Ito po ang magiging mission ko po sa aking buhay. Nakita ko po ang mga totoong kulay ng mga fake anti-China. Okay. Tama naman, ipokrito hindi po iisa lang po ang anti-China. Ito po ay ang tamang anti-China. Yung mga nagsasabi po na anti-China sila, fake po sila na anti-China or maling anti-China. So, wala bang aakyat dyan? Ayan, akyat na kayo guys. Yung mga gustong makishare dyan ng mga istorya nila, ganyan. At anyway, ang tawag dito, baka gusto mo namang i-share ang iyong reaksyon doon sa naganap na jumbagan, tsuktsakan at inuman. Alam mo naman Joey, no, para sa amin sa ang tamang anti-China, ito ay isang malaking distraction, no? Na yung pagkakantutan nila sa opisina ng DHUST ay isa itong malaking distraction para sa misyon ng bawat Pilipino. Ito ang tahakin ang landas na ang tamang anti-China. Mali ito. Dapat itong mga nagkantutan sa DHUST ay dapat ito ngayon ay papunta sa bagong Jerusalem at inaalay nila ang kanilang buhay doon. Alam mo naman sa amin, no, Joey, mahalimuyak ang amuhay ng mga sinasakripisyong buhay sa bagong Jerusalem para itong mga kalapati, no? Para itong mga kalapati na inaalay sa Panginoon ng ibang relihiyon at mahalimuyak ito sa Panginoon nila. Pero sa amin, mabangong sa amin yung mga inaalay ang buhay. Ay, sino ba ito? Kapatid, ano ka ba? Kapatid na John Rodel Tan, ayan. Ano ang gusto mong malaman sa ang tamang anti-China? Itatapon ko na po ba yung cellphone ko? Itatapon na daw ba niya? Nakamute ka, Sas? Ano po ba ang cellphone ninyo? Huawei po. Kaya na po ito. Ay, nako. Kapatid na Rogel Tan pa naman ang apelido mo. Dalawa ang dapat mong gawin. Ang una, papalitan mo yung apelido mo, no? Bawal. Gusto mo maging meron ang tamang anti-China, dapat papalitan mo yan. Tapos kailangan mo itapon ang iyong cellphone, no? Alam mo kapatid na Joey, John, no? Meron kasi sa aming levels sa ang tamang anti-China.
Kasi napansin namin sa ang tamang anti-China na halos lahat ng cellphone sa mundo either may component na galing sa China, inassemble sa China, or gawang China, no? Kahit Samsung pa yan, or iPhone, Sony, ganyan, meron silang component. At napansin namin na ang bawat cellphone na ito ay merong mga may mga component na spying devices, no? Wala pong pwedeng, hindi po to subject for debate dahil ito po ay aming religious belief, no? Tanggapin nyo naman po yan. Bahala po kayo kung tatanggapin nyo, hindi, pero ito aming religious belief. Kaya kapatid na Joe at Carjon, meron po kaming recommendation kung ano po ang cellphone na dapat ninyong bilhin para po kayo ay maging tumalima sa ang tamang anti-China. Ito ka, Joey, type ko sa private chat ang pangalan ng cellphone. Ito po dapat ang bibilihin ng mga ng mga nasa lang. Okay. So, check natin yan. Anti-China. Oo. Okay. Dapat. Ayan. Okay, i-project mo para malaman ito, no, ng mga fake na anti-China, no? Mga so, para kang maging tunay at tamang anti-China, ito dapat ang cellphone mo. Tama yan. Ito. Yan dapat kasi Vertu, no? Vertu. Pakita mo, no? Okay, kasi ito po ay made in England, no? Malinaw na malinaw po ito na made in England. At tingnan mo kung ito po ang tunay na cellphone ng mga nasa landas na ang tamang anti-China. Tingnan mo kung magkano siya, Joey, no? Ito dapat ang bibilin. Ito lamang po, no? Pag hindi, ako nga nagpalit na ako ng cellphone, no? Yan ang cellphone ko ngayon, no? Ay, wow! Yes, kasi nga ako ay, yan po dapat, no? Yan, Vertu. Okay. Ayan, napakamahal naman ito. Ang presyo niya ay $5,900. Kung ikaw naman ay tatalima sa landas ng ang tamang anti-China, dapat ito ang cellphone mo. Dahil tandaan nyo po mga kapatid, bawat bili ninyo ng produkto ng China ay pinapalakas ninyo ang ekonomiya ng China. Pag pinapalakas nyo ang kanilang ekonomiya, pinapalakas ninyo ang bomba ng tubig. Okay. So, ano dapat gawin? Para humina ang pagbomba ng tubig, dapat ikaw ay hindi Huwag pakitain ang China, ganyan. Kailangan, alam mo, Joey, no, kami sa ang tamang anti-China ay sinusulong namin ang zero trade with China. Bawal magbenta sa China at bawal bumili ng kahit anong China. Zero trade, no? At kailangan ay meron tayong malinaw na polisiya, Joey, dahil may mga ibang bansa, dinadaya tayo, no? Papagawaan nila sa China at ibibenta nila sa ating produkto. So, mali pa rin yan, mga kapatid. Kailangan talaga itayo ay 100%. Zero. Ayan. So, ang unang aral ngayon, no? Ang unang aral, pakitandaan lang po, ang unang aral ay itapon ninyo ang lahat ng cellphone ninyo na merong Chinese component at bumili ng Vertu. Ito ang teleponong nararapat at tamang cellphone para sa ang tamang anti-China. Yan ang cellphone ko nung naranasan ko ang Epiphany, no? Ang Epiphany. Ako'y naglalakad at natalisod. Sabi ko, kita ko ang bagong Jerusalem. Ang paniniwala po namin ay hindi subject for debate, dahil ito po ay religious belief. Pag hindi po kami naniniwala sa akin, pro-China ka, ganun lang po kasimple yan. Correct, ayan. So kami po ay... Huwag mag-alala yung mga yung mga kababayan natin dyan na gustong tumalima sa anti-China, sa tamang anti-China. Kasi kanina sabi ko 5,900. Meron naman palang mas mura. Meron pong 4,500. Okay, ano naman yung levels naman yung Joey, no? Pero kung ikaw talaga... Kasi halimbawa sa ibang relihiyon, Joey, no, at Carjon, pwede ba na kung ayaw mo ng kasalanan, halimbawa sa relihiyon ng mga Kristiyano, pag sinabi mong itinatatwa mo na ang kasalanan, pwede ba yung hindi 100% ang iyong commitment? Pwede ba yung Carjon sa ibang relihiyon? Ha? Hindi po. Ay, pwede yan. Yan. Tama yan. Tama yan si Carjon. Si Carjon, magpapalit na siya ng apelido. Bukas na bukas din. Ay, kita mo si Kahanuf, no? Sabi niya, ako made in China CP ko. Malaking, ako naman ay hindi naman... Wala po kayo sa ang tamang anti-China. So, hindi po kayo tanggap sa ang tamang anti-China. Ayan. Nasa maling landas pa po kayo. Oo, religious belief po ito, ha? Hindi po ito subject for debate. Ito po ay naayon sa pananampalataya, di ba? Okay.
Asa na ba, alam mo si Daryl Yap, no, isa yung malaking heretic. Alam mo naman yung, kaya, sabi ko, ay, grabe itong director na to, no? Oo. Ito, nasa maling landas. Maling daan. Okay. Kasi itong si Direk Daryl Yap, kamakailan ay nagdeklara na siya ay pro-China. At malaking malaking kalapastanganan to sa tamang anti-China, sa simula ng tamang anti-China, dahil talagang binangga niya ang buong simbahan. Oo. Deklarasyon. Alam mo yan si Direk Daryl Yap, siya po ay magiging pataba po para pagkain ng mga isda sa Bagong Jerusalem, ang WPS, pagdating ng panahon. Magbago na po kayo, no? Pag hindi po kayo nagbago ng religion, ito po ang religion, no? Religion po ito ang tamang anti-China. Kung anti-China ka tapos hindi ka kasapi ng ang tamang anti-China na relihiyon, hindi po kayo anti-China. Nagpapanggap lamang po kayo. Correct. No? Isa lamang po ang relihiyon ng mga anti-China. Ito po ay ang tamang anti-China. Ayan. So unsubscribe na daw siya kay Kim Chu PH at wag kumain sa Chowking. Tama yan, kapatid, no? Alam mo naman, no? Actually, meron kaming tinatawag na na burn away your sins every Wednesday. So every Wednesday, no, nag-gather kami, tapos sinusunog namin ang aming mga kagamitan, kahit anong kagamitan. Nagaling ng China, oo. Naiintindihan ng ang tamang anti-China, naiintindihan ng kongregasyon na unti-unti mong mararating yung pinakakaliwanagan di ba? So dapat unti-untiin, mag-cleanse ka every Wednesday, unti-unti mong hubarin at tanggalin ang mga Chinese products, ang mga bagay na ginagamit mo na may relasyon sa China, hanggang sa marating mo na ang kaliwanagan at kalinisan. Na Chinese ka na. Ayan. Tama yan, no? Tama yung kita mo si Kajoy, malapit na doon tumalima. Malapit ka nang tumalima. Oo. Mag-a-apply ako na bilang ministro. At ito po, no? Every Monday po, no, ka Joey, dahil napag-alaman po ng aming kongregasyon ang tamang anti-China, na ang pako pala, no, ang bawat pako na binibili ninyo, ang ginagamit ninyo sa inyong bahay, lahat ng construction, ito inaangkat pa pala mula sa sa impyerno, no, sa China. Sa makabagong impyerno. Makabagong impyerno. Lang natin sa pangalang China. Sabi namin hindi ito maaari. Kaya every Monday. So kung every Wednesday ay sinusunog namin ang lahat ng kagamitan na gawa ng China, every Monday po, binabaklas po namin ang mga pako. No, mga pako na sa aming mga bahay na galing sa China. No? Meron po kaming binibentang device para malaman niyo po kung yung pako ay gawang China. No? Medyo may kamahalan lamang po siya, pero malalaman niyo po na maki-cleanse po ang inyong bahay, no? Ano yun? Anong alternative sa pako? Punong ministro sauce. Actually, pwede ka naman bumili ng pako. Dapat ang pako ay, ang nire-recommenda namin ay siguro yung gawang, pwede naman gawang India, pero kailangan po kayo mag-ingat, no? Kasi minsan pinapagawa nila sa China yan, no? Pwede rin po kayong bumili ng pako. Kung gusto niyo pong sigurado na talagang hindi ang pako po ay hindi gawang China, ang gawin niyo na lang po ay pwede po yung tunawin ang mga bakal, no? Na nakikita niyo sa paligid, kasi nga ano naman po yan, lower level C naman pag i-recycle niyo ang pako. Pero kailangan niyo siyang tunawin, no? At gawin niyo siyang, halimbawa kukunin niyo mga pako, tatanggalin niyo sa inyong mga bahay-bahay, tunawin niyo po siya. Tapos pag natunaw niyo po yung pako, no? Pupunta po kayo ng Bagong Jerusalem sa WPS po. Tapos kailangan niyo po siyang basain ng tubig ng Bagong Jerusalem para mawala po ang bakas ng Bagong Jerusalem. So, ganyan po. Correct. Ayan. I think nahimasmasan na si kapatid na Jo. At siya ay magpapalit bukas na bukas. So, papapasukin naman natin si kapatid na Fire Yuen. Ay, sino ba ito? Fire Yuen. Kapatid. Kapatid na Fire. Ayan. Ano po ang idudulog ninyo para sa inyong... Ayan. John Rodel, nawala ka na. Pumasok ka na lang ulit. Isinuko na po ba natin ang teritoryo natin sa Chinatown?
alam mo, yung Chinatown, no, yan po ang, ano po yung purgatorio po yan. Tinuturing po namin yung ang makabagong purgatorio, no? Ang Binondo, no? Kasi naman ito po ay nasa paraiso na ang tawag po namin ay Pilipinas. Kaya ng Bagong Jerusalem, ang WPS, nakasulat po yan, no? Huwag po kayong magtatawa, nakasulat yan. No? Nakasulat po yan. At nakatakda rin pong ialay ang inyong mga buhay, no? Lalo na yung mga hindi kasapi na ang tamang anti-China. Nakatakda po yan, no? Nasa ano po yan? Nasa, tinatawag po namin itong aklat ng pagsusuri ng puso at diwa ng tunay na anti-China. Punong Ministro Sas, meron challenge agad, no? Maaga pa lang ang movement ng ang tamang anti-China ay china-challenge na ito kasi ang tamang anti-China ay tinatawag na attack. Ang sabi ni Doister, attack. Okay, attack. Ayan. Sabi ng ni Doister, mas maganda po dito ang dating anti-China o ang tinatawag na addict. Alam niyo po, no? Ito isa po itong kabalintunatan, no? Ginagamit lamang po nila ang salitang addict para po itago ang kanilang tunay na katayuan na bilang isang totoong addict. With a K po yun. No? Huwag po kayong maniniwala sa mga ganito, no? Lalo kay Doister, no? Oh. So, pero aminin mo ang witty. Maganda yung addict. Ayan. Di ba? Ayan. Marami pa kaming mga aral, no? Ito si Darnie 12. Darnie, ano ba yan? Ayan, Darnie 12. Ayan, ano naman ang iyong katanungan para sa ang tamang anti-China? Magandang gabi po, no, ka Joey at Punong Ministro sa po. At ako po sana ay mangungumpisala, no? Ay, okay. Para po akong nabahiran ng kasalanan dahil bilang anti-China, ako po ay nagpapaniwala sa mga horoscope. Ako ay nangunguna kumuha ng piko. Naku! Kabalintunaan yan, Darnie 12. Ano po, Chinese New Year, ano po. So, ano po ba dapat ang gagawin ko? Ako po ba ay mangunguna sa pagbabaklas ng mga SM at tatapoy ibabalik po sa kanilang sa kanilang pinanggalingan sa impyerno po? Ano po ba ang gagawin ko, Punong Ministro Sas? Okay, mga mga nakikinig po sa amin na naliligaong landas at lalo na yung mga nagpe-pretend po na anti-China sila pero maling anti-China po yung mga yan. Pero naniniwala sa horoscope. Ay, dalawa naman po klaseng horoscope. Meron po itong Western at meron po itong Chinese, no? Ang Chinese New Year po, ito po ay ang makabagong pagdiriwang ng mga demonyo, ganyan. So bawal po 'yan. Bawal po yan. Dapat nating malaman kung ano yung horoscope na pinaniniwalaan ni Darnie 12. Kasi mabigat ang puso ni Darnie 12 dahil sa ngayon nga siya ay nangungumpisal dahil sa pakiramdam niya ay siya ay hindi sumunod sa aral ng antamang anti-China dahil sa kanyang paniniwala sa horoscope. Darnie 12, ano bang klaseng horoscope ang iyong pinaniniwalaan? Kasi baka naman pala ikaw ay hindi nagkukumit ng kasalanan. Abay, ako po'y naniniwala sa Chinese horoscope. Ano po, isa po akong Leo. Kaya po'y parang yung iniisip ko po'y napakabaho ko na po at napakadumi sa po ng pagkatao ko kasi po'y ako'y naniniwala sa Chinese horoscope. Ano po? Alam mo kapatid na Darnie. Alam mo kapatid na Darnie, no? Mas mabuti pang wag ka na lang magbasa ng kahit anong horoscope. Actually, ang pagbabasa po sa papel ay isa rin pong malaking kasalanan nito, no? Sa ang tamang anti-China dahil ka Joey, no, hindi alam ng mga tao na ang papel ay inimbento po ito ng China. At ngayon po napag-alaman po namin na masyado ng advance ang makabagong impyerno, no? Na-advance na po na nila ang nanotechnology. So ang bawat hibla po ng mga papel, no, ay pwede po siya spying devices, hindi niyo lang po alam 'yan. So ngayon sinusulat niyo pa lang, no? Sasabihin nyo pa lang, syempre, bago ka magsulat ka, Joey, no? Nag-vocalize ka, ganyan. Tapos yung mga papel na nasa loob ng bahay ninyo, no? Naririnig ang lahat ng usapan ninyo sa loob ng bahay, lahat. Dahil ano ba ang bahay na walang papel, di ba? Ka Joey. Kaya tuwing Biyernes po ay inaanyayahan po namin ang mga tunay na anti-China na sunugin niyo po lahat ng papel sa inyong bahay dahil para po makasigurado po tayo na
hindi po ginagamit ng makabagong gobyerno ng China na spying device ang mga papel na nasa inyong mga bahay. Totoo po yan, nakasulat po yan, no? At ito po ay tunay na pananampalataya ng ang tamang anti-China. Okay. Kung kaya't ang payo ba, tama ba, Punong Ministro Sas, ang payo natin kay Darnie 12 ay wag nang magbasa. Wag ka na magbasa, no? Wag ka na magbasa. Tama po ba na dapat po mangmang lang po ako habang buhay po at hindi po ako magbabasa? Tama po ba? Yes! Dapat mangmang. Dapat po mangmang. Sige po. Kung naman ka, Darnie, ano naman masama kung mangmang ka? Wala pong masama ang maging mangmang dahil nasusulat po yan sa kasulatan, no? Banal na kasulatan na ang tamang anti-China na wala po tayong kailangan sa ating buhay kundi po ang bagong Jerusalem. Ang pangalan po ay WPS. Kapag ikaw ay lumuso, yun lang po ang pinaka-importante sa buong mundo. Mararamdaman po tayo sa WPS. Ang kamangmangan mo ay magagamot, Darnie 12. Hindi po uso ang kamangmangan sa ang tamang anti-China dahil pag ikaw po ay tumalima sa tunay na aral na ang tamang anti-China, yan lamang po ang katalinuhang inyong kailangan sa inyong buong buhay. Yan lang po. Ako po ay magpapasalamat ka Joey at Punong Ministro Sas no, sa ating pong reliyon na attack at nawa po sana ang attack po ay ito po siguro ay dito po nanggaling yung mga adik kaya po siya ay pagpalain po tayo at tayo po ay bumisita po sa impyerno po tulad ng ating ng China po no. At ako nagpapasalamat at sumanib na po kayo sa attack at tayo po ay maging maging adik na rin. At tayo sama-sama tayong maging adik. Salamat. Okay, meron pa ba dyan? Ayan, marami pang nakapila. Akitin natin yan, no? Lalo na yung mga maling anti-China, no? Okay. Ito, sino ba to? Ano ba to? Anong pangalan nito ni ano? Ayan, Korean. Hello. Hello, baby girl. Ayan, sige, bababa muna kita. Marami bang nakapila? Okay. Ayan, maraming nakapila. Ayan, si Marie Marao. Ayan. Ay, Marie Marao. Naku, may nakikita ako. Mga wire ng cellphone. Yes. Na mukhang galing ng China. Alam mo, ang wire na ito, no? Parang made in... ba ito? Ano po ba yan? Made in China ba yan? Apple po ito. Alam ko po ay ano ito eh. Nako, kapatid na Marie Marao. Gawa sa China kahit American product eh. Alam mo, no? Ang tamang anti-China po ang tunay na relihiyon. Ano ba ang pinakain ni Eva kay Adan? Ganun ba yun? May bulati ba yun? Apple. Pero ngayon po, no, dahil sa ang tamang anti-China, kaya nga makabagong impyerno po ngayon ang China. Dahil sa kanila po ginagawa ang Apple, no? Maraming Apple. Ganun. May tatanong lang ako sa iyo, Punong Ministro Sas. Ako po ba ay tunay na anti-China kung blue ang passport ko? Nakamute ka, Sas. Nakamute ka, Punong Ministro. Yung passport mo, so ikaw ay Amerikana. Oo, pero... Alam mo, Marie Marao, no? Amerikana. Alam mo, Marie Marao, ang Estados Unidos, ang iyong bansa, I'm sorry kapatid, ay isang bulaang propeta. Dahil may utang kayo sa China. Bakit ka uutang sa makabagong impyerno? Tapos, ang laki-laki pa ng trade ninyo sa China. Pwede ba nakikipag-trade ka sa demonyo? Hindi po pwede yan. Hindi yan po pwede sa ang tamang anti-China. Kaya ang iyong bansa, no, Marie Marao, nako, isa itong masusupil sa bagong Jerusalem. Kaya talagang nasusulat ito ka, Joey, no, na ang Amerika ay nandyan ngayon sa bagong Jerusalem, sa WPS. Kasi yan talaga ang mangyayari. No? Pati ang mga bulaang propeta ay magugunaw, sila ay malulunod. Kaya sila ngayon nasa WPS. Correct. So ikaw, Marie Marao, isa kang bulaang anti-China. So, dapat pala hindi na rin ako nag-order dun sa mga website na nag-ship from China. Bakit ka mag-order sa impyerno? Hindi po dapat. Bakit kayo nag-order sa impyerno? Pwede ba yan? Pwede ba sa Katoliko na mag-order ka kay Satanas? Hindi, di ba? Ang bilis pa naman ng shipping. Libre pa ang shipping. Yun po ang kanilang pamamaraan. Yan ang kanilang pamamaraan para ang impyerno ay akitin ka. Mabilis na shipping, mura. Ganun pala. Diyan po kayo niloloko ng impyerno. Oo. Di ba? Okay.
Ito ang mga laptop na ginagamit ko. Kailangan ko na ba itong ibalibag? Alam mo naman, no, Kamari, no, kami po'y naniniwala sa freedom of religion. No? Kung hindi naman po kayo sasapi sa ang tamang anti-China, okay lang naman po. No? Pero, para sa amin, makasalanan kayo. Ganun lang yun, no? Kasi simple lamang po sa aming relihiyong ang tamang anti-China. Pag hindi ka kasapi sa amin, hindi mo pinaniniwalaan ang aming kautusan, makasalanan ka. Ganun naman kasimple yun, no, Ka-Joey, no? Katulad dito, relihiyon to Bakit ka, hindi ka po tanggap. Alien. No. Ganun lang yun. Ngayon, kung ayaw mo sumapi sa aming relihiyon, marami naman diyang relihiyon, no? Wala naman kami pakialam. Pero kami po ang tamang anti-China. Huwag po kayo magkikiling na anti-China kayo, tapos hindi kayo sumusunod sa kautusan ng aming relihiyon na ang tamang anti-China. Huwag na kayo magpanggap, no? Hindi kayo anti-China. Ewan ko ano kayo, pero iisa lamang po ang tunay na anti-China. Ito ay ang attack, no? Correct. Kasi ko na rin si Lolo Biden dito, na ipasara niya na yung mga Chinatown na pinupuntahan namin para kainan. Actually, sabi mo kay Lolo Biden, no, kailangan siyang magbagong buhay dahil may utang ang Amerika sa China. Bawal pong umutang sa demonyo, no? Sige, sabihan ko pag magbayad na siya at wag nang hindi niyo na kailangan bayaran. Wag na, kalimutan niyo na lang. Isulat niyo na lamang sa masyadong malalim ang kasalanan ni ni Marimaraw. Mukhang hindi makukuha sa kasi napakalalim ng kanyang pagkakasala Napakalalim ng kanyang pagkakasala. Nandun sa kanyang passport, nandun sa kanyang lolo, nandun sa kanyang kaya Marimaraw, ikaw ay itatalaga namin bilang hindi tunay na anti-China. Marami ka pang kailangang pagdaanan para makamit mo ang titulong anti-China. At bago mo marating ang tamang anti-China, ay marami ka pang pagdadaanan. Ayan. Oo, kami lang po yun. Kami lamang po yun. Kasi ganyan talaga yan. No? Kailangan talaga. Sabihan ko rin yung mga katrabaho kong galing China. Ayan. Na umuwi na. Sila po ang makabagong impyerno. Okay? Salamat. Maraming salamat, Kamari. Ka-Joey, no? Ipapakit ka pa ng bago. At baka marami. Ipapakit ko ng bago. Okay. Maraming salamat, Kamari. No? Meron tayong unang tiwalag ng attack. Meron tayong unang tiwalag. Nako, bakit ka tumiwalag sa attack, no? Anong nangyari? Isang mapagpalang gabi sa inyo, Ka-Sas at Ka-Joey. Nais ko lamang pong ibahagi na ako'y tiniwalag ng lokal ng Davao. Kasi nga, nahuli ako na nagbabasa ng ipinagbabawal na doktrina ng PCA case number 2013-19. Ay, nako, no? Yang kaso na yan, no? That's a heresy, no? Ang tunay lamang po na aral ay kung ano ang aming sinasabi, no? Alam mo naman yan, kaunang tiwalag ng attack, no? Kaya siguro ay hindi mo masakyan ang aming pinaglalaban dahil siguro ay hindi ka nag-undergo ng epiphany katulad namin, no? Ikaw, bakit ka ba tumiwalag? Okay. Hindi ako tumiwalag, tiniwalag po ako, Kasas, kasi nagtanong ako sa ministro namin kasi sabi sa decision na yung historic rights claims ng impyerno ay na invalidate or voided. Sabi ko, di kung ganon, in essence, voided din yung historical claim natin kagaya nung nakalagay sa 1744 Pedro. Alam mo na pinasenta ni Propeta Antonio. Heresy, Ka-Joey, no? Heresy. Kami po, hindi po history ang pinagbabasihan namin ng claim sa ang tamang anti-China. Kaya siguro naligaw ng landas ang unang tiwalag ng attack. Ang aming pong claim ay hindi po ito sa batas ng tao. Ito po ay naayon sa itinakda. So ito ay naayon sa batas ng West Philippine Sea. Ito po ay naayon sa tinakda, no? Kaya wala pong debate dito. Wala po kaming pakialam sa sinabi ng kahit sinong tao dahil ang WPS po ay itinakda bilang bagong Jerusalem. At kami po na ang kongregasyon na ang tamang anti-China, para po kami si John the Baptist, no? Kami ang nagpe-prepare ng bagong Jerusalem, ganyan. Ang WPS,
Wala kang pakialam sa sinasabi sa batas ng tao dahil itinakda po ang WPS bilang bagong Jerusalem. Kaya kahit ano pong sabihin ninyo, hindi po to up for debate. Kaya siguro nawala sa tamang landas itong ating kausap ngayon, Ka Joey, no? Akala niya ang doktrina na ang tamang anti-China ay naayon sa batas ng tao na pwedeng pagdebatihan. Hindi po pwede yan. Itinakda po ang WPS bilang bagong Jerusalem at hindi po to subject for debate or kahit ano man. Wala po kaming pakialam dyan. Mababa lang po yung ano yan, Harris. May santo na daw ba ang ATAC? Meron! Meron, sino ba? Kasi po, ito po ang yumaong Pangulong Pinoy, no? Siya po ang aming first patron. Kasi siya po ang pangalan ng WPS. Sabi namin, kaya sabi, ito na ang pagbabagong buhay. Ganyan. Naisusulat po kasi yan na siya po ang magpapangalan ng WPS. At naitakda na po na ang WPS po ang bagong Jerusalem. Siya ang itinakda at nagtakda ng WPS. Oo, tama. Kaya ito si Unang Tiwalag, no, heresy po yan. Wala po, itinakda po yan, itinakda. Tapos meron pa po, Kasas, yung sinabi kasi ng doktrina na yun, walang group of islands doon sa West Philippine Sea. Ang sinabi lang ay mayroon lang high tide features at low tide elevations. Meron po ba talagang group of islands dyan? At may sinabi din sa doktrina na traditional fishing grounds yung pinag-aagawan dyan sa West Philippine Sea. At walang nagmamayari dyan. Alam mo, ang gulong kausap nito ni Unang Tiwalag, no? Kaya siya nawala sa landas, Ka Joey, no? Ilang beses ko bang sasabihin na ang WPS po ang itinakdang bagong Jerusalem. So wala ba na po itong usapin ng mga fishing. Isa lang po ang sasabihin natin tungkol sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, atin to. Wala na pong iba. Wala na po yung grupo-grupong isla. Wala na po yan. Kaya po ito atin po yan, bakit hindi po natin sila kayang i-water cannon? Bakit nagdadrama tayo? Kasi nakatakda po kasi ito, no, Unang Tiwalag ng ATAC, na dadaan po talaga tayo sa matinding pagsubok. Kaya nga kayong mga hindi kasapi ng ang tamang anti-China, no, nakatakda kayong ialay. Nakatakda kayong ialay bilang pataba sa isda. Yan po talaga ang nakatakda sa inyo, no? At darating po ang araw na hahawi po ang dagat. Mahati po ang dagat. Ano, Ka Joey? Ito po nakasulat, no? Pati Unang Tiwalag na ATAC. Yung South China Sea sa kayong West Philippines, mahati yan sa dalawa. No? Tapos, bahala na kayo, no? Basta mahati. Para talagang masasabi, atin ito, darating po yung panahon na yan. Kita nyo na? Sabi ko sa inyo, atin ito kasi nahati ang dagat. Lumahati yan. Kailangan maniwala ka. Kailangan sinabi mo na West Philippine Sea, atin to. Kailangan talaga lahat ng kalamnan mo naniniwala doon. Mahati po yan. Bakit sa international ang sabi South China Sea at hindi West Philippine Sea? Heresy nga po yan. Wala po sila sa landas ng ang tamang anti-China. No? Wala po kami pakialam sa batas ng tao or batas ng ano. Kami po ay nakatakda nga, kapatid. Bakit naman nakikipagdebate sa akin gamit ang mga gagawa ng tao? Ito po ay itinakda. Itinakda. Naiyak po ako kasi ako pa naman yung Unang Tiwalag. Bakit gano'n? Nagtatanong lang naman ako. Tapos sasabi pa ng ministro namin, haabulin daw ako. Tapos bubombahin daw ako ng fire truck. Para malinis daw yung ko. Malinis yung katawan. Ang kailangan ng Unang Tiwalag, kaya yun nasabi ng punong ministro dahil kailangan mong paliguan ng tubig mula sa West Philippine Sea upang magising ka sa katotohanan. Yun po ang bagong Jerusalem, no? Pwede pa po ba akong bumalik sa ating simbahan? Ay dapat, pero natanggal mo na ba ang mga pako sa bahay ninyo? No? Tuwing Monday yan, kapatid, no? Yung gamit ko pa naman ngayon na cellphone, Xiaomi. Nako! Mga next year ka na matatanggap ulit. Medyo matatagalan. Kasi inaakit ako ng mga adik. Ayoko po sa kanila. Bawal yan. Bawal. Ay, wala ba dito na anti-China talaga sila? Tapos akyat para magpalitan kami ng kuro-kuro na kung ano ang mga anti-China. Wala pa talagang totoong anti-China dito na, ay, may bago na naman, ito na naman si ATAC, no? Nako, ito yung mga heresy, no, Ka Joey.
wala ba dito talagang anti-China? Para talagang magpalitan kami ng kuro-kuro, no? Kung yung pagiging anti-China nila is totoong anti-China. Oo nga eh. Ay, ito si KSMP. Ikaw ba ay anti-China? Ikaw ba ay tunay na anti-China? Ayun na nga po, ang akin pong unang gagawin ka-Joey po nung Ministro Sas ay pangumpisa. Dahil po nung taong 2022, dahil po sa leader ng ADIC, ako po ay napaniwala. Nabudol po ako ng ADIC. So, masakit po sa aking puso. Kaya po nung ako ay nanonood ng mga palabas ng attack, ay napaniwala naman po ako ng punong Ministrong Sas. Ngayon po, ako po ay dapat matutulog na. Suot-suot ko po ang aking silk na nightgown, ay bigla pong nabasa ko sa tala ng punong Ministro Sas na ang silk po ay inimbento ng China. Hinubad ko po ito ngayon. Hinubad ko po. Ngayon po, dahil nga po ako ay nandidiri sa silk, nag-spray po ako ng alcohol. Pagkita ko po sa tala 122, ang alcohol po pala ay gawang China rin. So nagpunas po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Ngayon, habang po ako ay naghahanap ng pamunas, napadaan po ako sa telebisyon namin, may nagsasalita pong isang propeta na siya daw po ay anti-China. Ito po ay si Propeta H. Si Propeta H po, pagtaas ng kamay niya, ay may suot-suot na mamahaling mechanical na watch. Hindi ko po mabasa. Kung ano, hindi ko rin alam kung paano i-pronounce. Pag kita ko po sa tala ni punong Ministro Sas, tala ikawalo, ang mechanical watch po pala ay gawang China rin. Ngayon po, nagutom ako. May lechon po sa aming hapagkainan. Titikim na po sana ako, ay biglang nag-pop up po sa isipan ko na sa ilan sa mga turo at aral natin na ang baboy pala po ay ang pagluluto ng baboy pala po ay China rin po. So hindi na po ako kumain, nag-taste po ako ng gutom. Ngayon po, mag-check sana ako ng aking cryptocurrency, magpapalit po ako sa Binance dahil gusto ko pong mag-withdraw. Dahil nga nagugutom po ako, nahanap ako ng pares dyan kay Perry. Pero pag-check ko po, ang founder po ng Binance, Chinese din po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko po ng Ministro Sas. Kaya po, humugot po ako sa wallet ko ng pera. Meron pong 1,000. Pero pagka-alala ko po, ang paper money po, ay China rin po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko ngayon. Ano po maipapayo niyo ka-Joey tsaka po ng Ministro Sas? Alam mo, no, kaya nga di ba sinasabi ko sa inyo, sa paniniwala po namin sa ang tamang anti-China, ang China po makabagong impyerno, di ba? Ano ba ang sinabi itinakda? Ang demonyo ay magiging laganap. Okay? Magiging laganap sa inyong buhay. Kaya nakita mo lahat ng mga gamit mo ay galing sa makabagong impyerno. Kaya nga, no, ang mangyayari nito ay dapat ninyong i-cleanse ang inyong mga sarili. Halimbawa, itong suot-suot ko, no? Hindi to gawang China, ito hinabi ko. No, kumuha ako ng kumuha ako. Ito po ay galing po ito sa saging, no? Saging, ito banana fiber po ito, no? At ito po ay aking pinalo-palo mo para lumabas ang fiber. Ito po nga, diba? Naniniwala po kami na bawat pagbibili mo ng produkto, pagtitrade mo sa China, ay pinapalakas mo ang makabagong impyerno. Diba? Kita mo ngayon, diba? Ginagantihan ka ngayon ng tubig. Diba? Binubusan ka ng tubig. Diba? Kasi nga bili ka ng bili. So pag ganun kasi yan, ganun ang paniniwala namin na pag bibili ka sa China, sa makabagong impyerno, lalakas sila, tapos bubugahan ka ng tubig. Ganun po. At habang lalo kang bumibili, ganyan, lalo kang bubugahan ng tubig. Kailangan maintindihan ni KSMP, no? At si KSMP naman, katulad ni kaninang kapatid na Darin 12, ay natutuwa naman ako sa kanila at inumpasahan nila ang kanilang pagbabahagi sa pangungumpisal. Ngunit, kailangan maintindihan ng ating mga kapatid bago kayo matanggap sa ating relihiyong attack. Kailangan niyong maintindihan na ang China ay aakitin kayo sa mga bagay na mura, bagay na mura, madaling mabili, accessible, no? At higit sa lahat, available, accessible, affordable. Ayan. Yan po ang mga pamamaraan ng impyernong China. Kaya dapat talaga maging matatag ang iyong paniniwala para hindi ka maakit. Salamat.
Joey, Kasa, salamat. Ito lang po kasi nanonood ako ng television ngayon kasabay po ng ating aras. Maniniwala po ba ako dito kay Propetang H na ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsasabi na ito nga po tungkol po sa China tsaka sa West Philippine Sea na siya po ay alagad ng Santong Panot. Ni Santong Panot po natin, paniniwalaan po ba siya ngayon na siya ay anti-China or siya po ay tauhan ng adik? Nalilito po ako, pasensya na po. Alam mo to si Professor H, no? Ako, para sa akin ay hindi po siya ang tamang anti-China. Ito na ang heresy, no? Si Daryl Yap. Naku, pakating yan, no? Diyos mio. Okay, ito pong si Professor H ay hindi po namin alam kung ito po ay nasa landas ng ang tamang anti-China. Pero sa aking pagkakaalam po, ito po ay umaanid sa bulaang propetang Amerika. At bulaang propeta po ang Amerika, sabi nila anti-China sila, pero bumibili sila sa demonyo, no? Sa impyerno. Bumibili sila sa impyerno, nangungutang sila sa impyerno. Kundi wala ka sa landas na ang tamang anti-China dahil pro-China ka talaga. Pwede ba yun na bibili ka sa impyerno? Hindi ba? So pag bumili ka sa impyerno, ano ba ka, Joey? Anong mangyayari pag bumili ka sa impyerno? Anong ginagawa mo sa impyerno? Anong ginagawa mo sa impyerno? 'Di ba? Pinapalakas mo ang impyerno, no? Para ito si Daryl Yap, no, dapat itong usigin, dapat itong ialay sa Scarborough Shoal, no? Correct. Ayan. Si Daryl Yap ang numero 1 erehe. Ayan. Bago tayo pumunta sa katanungan ng susunod nating kapatid dito sa ang tunay na anti-China. Merong katanungan dito, punong ministro si Dream Thoughts. Ang sabi niya, Miss Joey, ano po masasabi niyo sa Shopee at Lazada sale? Hindi kayo nakikinig eh. Sinabi na nga ito ni Ka Joey kanina na ang impyerno, ito ay aakitin kayo sa pamamagitan ng mga murang bagay-bagay. So ito na, di ba nakikita nyo na, di ba? Tapos kayo naman, so bibili kayo, payayamanin nyo yung impyerno. So pag pinayaman nyo yung impyerno, bubugan ng maraming tubig. So ganun lang yun. So mag-ingat po kayo, kaya kailangan bumili kayo sa bumili po kayo, ano pa ang lugar na wala pong gawa sa impyerno, no? Pumunta po kayo, tangkilikin nyo po ang mga katutubo sa Pilipinas. Yan po talaga yung tunay na gawa nila, no? Ganyan lang po yan. Yeah. Salamat po, Kasas, Ka Joey. Ako po ay matutulog na, nalinawan po ako. Bukas po ay tatalon po ako sa West Philippine Sea atin to at isasama ko po yung mga Battle of Yultong na mga kaanib po. Tama yan.